Breaking news! Congressman Levisty bumuelta, Yusek Claire Castro magmumukhang tanga sa issue ng Cabral Files. Hindi nagpaligoy-ligoy si Congressman Leandro Levisty sa kanyang reaksyon, matapos igiit ni Palas Press Officer Claire Castro na maituturing na tsismis ang inilabas niyang Cabral Files, hanggat hindi ito ina-authenticate ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Levisty, magmumukhang tanga umano si Castro sa bandang huli, dahil makukumpirma mismo ng DPWH, pati ang ilang opisyal sa Kongreso, ang pagiging tunay ng mga dokumentong kanyang inilabas. I'm sorry to say this, but she will make a fool of herself because Secretary Vince, and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Giit ng kongresista, hindi basta-basta galing sa kung saan ang datos, kundi nagmula mismo sa loob ng DPWH, at may kaugnayan umano sa opisyal na proseso ng budget, kabilang ang 3.5 trilyong pondo ng ahensya sa loob ng ilang taon. Dagdag pa ni Levisty, kung talagang seryoso ang palasyo sa verifikasyon, hindi dapat siya ang pinapasan ng buong responsibilidad ng pagpapatunay. It's the same files. So, mabuti kong kausapin lang ni Yusek Claire si Secretary Vince. Wala pong dahilan. Bakit wala pang sagot si Secretary Vince o si Yusek Claire tungkol sa kanilang koordinasyon sa pagverifika ng authenticity ng mga files na ito. And for the record lang, sir, meron po bang, ano po yung mga nakita ninyong irregular dito sa mga inilabas po ninyong dokumento? Marami po ang pwedeng talakayin tungkol sa mga dokumentong ito. Pero ang siguro basic fact is, walang dahilan na hindi tayo transparent sa budget allocations ng ating mga distrito. In fact, some of this data is publicly available, including magkano yung budget na nasa gaan naman ng bawat distrito. Pero yung public data na yun, na hindi pinipresenta on a per district basis alone ay surprising sa ilang mga mamamayan kasi ganyang kalaki pala ang nakukuha ng kanilang mga distrito. Ang nakikita kong reaction sa Facebook. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. At sana napupunta sa magagandang mga proyekto ang 15 billion pesos per district DPWH budget. Pero ang hindi public sa mga files na ito, ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. At ang isang terminology na na-introduce sa recent discussions surrounding the budget system of Yusek Cabral ay ang term allocable. So ayon sa mga files na ito, 401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. At ang non-allocable o outside allocable ayon sa files na ito ay nasa mga 600 plus billion pesos. Ang 401 billion pesos na ito ay ang district congressman pwedeng mag-errata o amend. Ang outside allocable naman po ay iba ang nagpro-propose ng mga proyekto. Maaaring meron din input or meron din alokasyon ang mga district congressman sa outside allocable. At yun din po ay pwedeng ipaliwanag ng DPWH paano dinedecide yung proponents para sa outside allocable. Pero para sa very short appreciation ng publiko, ang magandang tignan nga po ay magkano ang allocable budget ng bawat district representative at tanungin paano ni Yusek Cabral kinumpute ito. Ibinahagi po ni Yusek Cabral sa akin noong June 11 sa aming unang meeting sa kanyang opisina ang kanyang high-level budget allocation formula. At
meron na siya pong acronym dito, yung acronym na niya po ay ang kanyang Baseline Balanced Managed Parametric Formula adopted in the National Expenditure Program Preparation. Pero ang lumalabas ay hindi naman ayon sa populasyon, land area o pangangailangan ang budgetary allocation, kasi may ilang mga distrito na napakalaki ang alokasyon kahit na mas maliit ang kanilang populasyon kaysa sa mga malaking distrito na malaking pangangailangan pero maliit ang alokasyon. At ang sabi ko na din po sa ibang interviews ay napansin ko nga po na may mga distrito na malaki ang populasyon at marami din po kasing mga contractor doon. Kaya maganda na isiwalat sa publiko ang budget ng bawat distrito at bahala na lang po ang publiko maghusga ano ang naging basihan para sa alokasyon ng DPWH sa kanilang mga budget. Wala pong dahilan na mag-cast doubt si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Okay. So basically you're saying may formula, hindi nasunod. Is that irregular? Hello? Wala pong formula. Ang una-unang sinasabi ko po ay kahit na hindi ako magsabi na may irregularity dito, mabuting malaman ng publiko ilang bilyon ang DPWH budget ng kanilang mga distrito taon-taon at sa nakaraang mga taon. Baka yung irregular nga dito, bakit ayaw isa publiko ang budget ng bawat distrito sa Pilipinas? Yan po ang irregular. Dapat malaman ng taong bayan saan napunta ang 3.5 trillion pesos budget. Kahit sino na magbibigay ng kanilang opinion, sa tingin ko naman wala naman argue against the need for transparency on the per district budget allocation. Yes, we agree on the transparency, but I just mean, So meron po ba kayong plan? Yung irregular po sa akin is actually not the data. It's more the reaction. Parang hindi pa nga nila isinas sa publiko ang kanilang available na budget data. Naglabas lang ako ng budget data tapos ganito po ang kanilang reaction. And all this time, until I brought it out, at ang data na ito ay nasa kamay ng napakaraming mga miyembro ng Kongreso at DPWH din, itinatago pa ang available naman pong data tungkol sa DPWH budget per district. Okay. So just to clarify, sir, will this are you saying that this is just for transparency and you're not seeing any irregularity? Ang ICI at Ombudsman ay gumagawa ng mga investigasyon pa tungkol sa mga irregularities. Linking, for example, the proponents of projects to the contractors who are eventually awarded the projects. The budget data is a starting point. There might be some cases where prima facie the proponent is linked to the contractor and that is an irregularity. But in other cases, there might have to be some further research on if there is a relationship between the proponent and the contractor, and maybe AMLAC can help find out if there was a financial transaction behind the insertion. But I think the most irregular thing here is bakit itinatago all these years yung budget per district data ng DPWH. At babanggitin ko lang din po na nung September, sinabi ni Sec Vince, isa sa publiko niya ito. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isapubliko ito, nakiusap sa akin na wag isapubliko ito.
Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Kahit hindi po ako kasama sa kwento, gusto ko lang lumabas ang istorya na to. At hindi po ito naitanong pa ng ibang mga media, pero naisapubliko na nga ito ng PCIJ noong Nobyembre. At meron po silang anonymous source para sa kanilang file. Meron pong ibang mga files sa kanilang istorya na galing sa ibang source. Pero ang ibang mga files ng PCIJ sa kanilang story noong November ay ako. Kaya kahit hindi po ako kasama sa story, okay lang sa akin. Gusto ko lang maisapublik ko ang data ng budget per district. Noong November din, pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman ang buong file na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral at sinabi nila sa akin then, only then did they see it. And I'm thankful that this Tuesday, the DPWH finally turned it over to the Ombudsman after all of this happened. I think that I was the one who, in good faith, showed it to them in November, and yet I don't know why people are asking why I'm only talking about this now. I gave an interview in November also talking about this list, in fact several interviews, and was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Okay, thank you, Paul. Sir, ay, sorry, Marian, go ahead. Sige, go ahead ate. Ikaw muna. Sir, itatanong ko lang yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data. Meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito nilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Pero aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso galit dahil ngayon nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na huwag isapubliko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisapubliko ito. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files dito sa akin. Si Sec Vince ang nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya, I'm sorry, but there's a reason I suppose na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that Sir, I am assuming that you saw the YouTube live of Yusek Claire Castro earlier today. Would you like to address her statements? I already did that. I don't know why she hasn't updated us on whether she's talked to Sec Vince, but the fact that she keeps on making statements, casting doubt on these files, might mean she might not have even talked to Sec Vince yet. And
the dozens of other people that have these same files, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many other people will confirm the authenticity of the file that I've uploaded. Sir, Yusek Castro also said that but hindi na lang daw kayo mag-file ng case. As I said a while ago, budget data is not the full picture to file a case, but it should have been given to the ICI and the Ombudsman since September, as I discussed with Secretary Vince Dizon in September. I understood when I talked with Sec Vince in September that the files would be given to the ICI and Ombudsman. And I went to the ICI and Ombudsman in November and showed them the files. I think maybe they don't even know that I did that, but that was already published. It's not my fault if they don't know what I've already published. I showed them to the ICI and the Ombudsman already in November for them to make their case. And I hadn't done it in September because I thought DPWH already did it. So I did it in November, and I'm thankful that now the DPWH has turned it over to the Ombudsman. So I would actually appreciate it if Yusek Claire Castro will give an update correcting herself, because Sec Vince said that he was going to do it. I learned in November it wasn't done, and I did it, and they did it now after the public called to do it. But I hope that they can correct themselves, given that I was saying all these things since November. Sir, nako-confuse lang ako dun sa paki-clarify lang po yung earlier na sinabi nyo na walang irregular doon sa budget data and that yun nga, hindi enough ito to file a case. So why is there a big deal on this data? Kung meron 20 billion peso budget ang isang distrito sa isang taon, o 60 billion peso budget sa ating taon, that's not enough. But it's worth asking. Kung ang ibang mga distrito ay may 10 billion at ang ibang mga distrito naman ay may 30, 40, 50, 60 billion, bakit? At saka, ano ba ang status ng 30, 40, 50, or 60 billion pesos na mga proyekto sa isang distrito? Kung substandard sila, baka nagkaroon ng mga anomalyang transaksyon. Sino ba yung contractor? Ano ang koneksyon ng proponent sa contractor? Yan ang investigative work na dapat gawin ng ICI at Ombudsman. Ako po ay mambabatas at isinisiwalat ko po ito in aid of legislation, lalong-lalo dahil ngayon ang budget season at matagal ko na pong pinapanukala na dapat ang budget allocation ay hindi based on discretion kung hindi based on an equation like land area population, tulad po ng ating national tax allotment. Dahil pag may discretion, ang aking pananaw ay yan ang nag-give rise sa bentahan ng budget, na yun naman din po ay napatunayan. Pero I'll give one example of maanomalyang budget allocation. Sa aking sariling distrito, ginawa ko na nga po ang investigasyon. Meron pong mga projects na itukoy sa mga files ay allocable mula sa district representative. At ang mga contractors ng mga allocable projects, sila ang malapit sa dating representante ng aking distrito. Iba ay kanyang pinakapatid na anak. At ang outside allocable naman sa aking distrito, kabilang po doon ang mga proyekto na nasa leadership list ni Yusek Cabral. At ang iba naman ay nasa Senti 20 list ni Yusek Cabral. At yun yung sinabi ko nung Nobyembre pa, na ayon sa mga listahan ni Yusek Cabral, tila na may pre-ordering ng mga proyekto sa DPWH. So, I gave an example kasi alam ko sa sarili kong distrito, may 6 na proyekto si Congressman Edwin Gardola. 2 sa mga proyektong ito ay nasa leadership. At paumanhin na lang
kung sino man si leadership. Pero gusto ko lang malaman sana bakit si leadership nagbigay ng 280 million pesos na pondo para sa 2 road projects sa Calatagan, Batangas. Alam ko po na may 2 road projects na ito. Marami nang pag-uusap sa Calatagan, Batangas kanino ang road projects na ito. At sa listahan ni Yusek Cabral, nakapangalan ko ito kay leadership. At meron din 4 na road projects sa Tuy, Batangas na kasama sa listahan ni Yusek Cabral sa CENTI 20. At alam ko din po na ang 4 na road projects na ito ay kay Congressman Edwin Garjola kasi siya mismo ay kumausap sa akin tungkol sa mga proyektong ito. At doon ko nakita na may pre-ordering kasi nung August 2024 pa ang listahang ito tapos na award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola sa 2025, which gives rise for the ICI and the Ombudsman to investigate potential bid rigging for these 2 projects in the 1st District Engineering Office of Batangas. So I'm using that as an example for your general question. What are the anomalies in this list? It is a basis for the ICI and the Ombudsman to connect proponents to projects and investigate if there are transactions that result in the budget insertion turning into a contract awarded to a contractor. Sir, did these things also happen in the 2026 budget? Yes. As Vice Chair of the House Committee on Appropriations, what did you do about this? By the way, yung sinasabi kong these things happen in the 2026 budget insertions that are being hidden from the public, which I will say a bit more about later, have. And the projects have not yet been bid. Kaya baka maraming mga bid rigging ay masa-stop pa kung ma-bring to public attention ang practice na ito. Pero may isisiwalat pa ako mamaya tungkol sa mga budget insertions in 2026. Yes, sir. I'm just saying, in my own district, we're making sure walang lutuan ng bidding sa DPWH simula ngayon. Pero based on all the data that I've seen and all of the testimonies of people in the 1st District of Batangas, halos lahat ng mga bids ng DPWH sa aking distrito ay luto. At yun po ay tugma sa sinabi ni former Undersecretary Roberto Bernardo. At bahala na lang po kung gustong sabihin ng iba na ini-invent ko lang ito, na luto ang karamihan ng mga bidding sa DPWH. Pero yan po ang aking masasabi ayon sa aking karanasan sa Yes, sir. I reiterate my question as Vice Chair of the House Committee on Appropriations. What did you do about this? Nagrereklamo po ako bakit hindi natin una isinasa publiko ang datos ng bawat distrito. Kaya nga ibinigay sa akin ang datos na ito. So ako po ay sinserong nagpapasalamat kay SecFins kasi noon hindi ito ibinibigay. Nung pumasok lang si SecFins, ibinigay sa akin ang datos na ito. Pero sana, hindi lang ibigay sa akin, sana maisa publiko. Para makita ng ibang mga congressman din, kasi hindi nga buong kongreso may kopya nito. Pag makita ng ibang mga congressman ito, actually, favorable sa kanila. Makita nila all these years pala, mas maliit ang budget nila kaysa sa ibang mga distrito na mas maliit sa distrito nila. Magkakaroon talaga ng pagbabago sa sistema ng alokasyon ng budget basta may transparency kung ano ang nakukuhang budget ng bawat distrito. So my proposal is that the budget be allocated on an equation of land area and population. You can add other factors too if you want. It doesn't. My point is not what the equation should be. My point is that there should be an equation so that there is no discretion in selling of budgets. So that's what I've been advocating in Congress all this time. And I think that it has been taken into account to some extent, but more so the decrease in the CMPD and the DUPA was one progress that was achieved over the past few months, as you
responding to your question that as Vice Chair of APRO, that's one thing that I want all of us in Congress to be proud of na may konting progress naman po. Pero until we're transparent on the budget allocations, I think that there's low-hanging fruit that we can still achieve. That's why I wanted all of this to come out before the ratification for the budget. Thank you, sir. Sir? Marian from TV5. So sir, what's clear po is there's nothing irregular dun po sa mga pinost nyo, dun po sa dokumento, Cabral Files. What you're just pointing out is yung halaga po ng prioritization, ano? Yung sinasabi nyo po per district, bakit may malaki, bakit malaki yung pondo na pupunta sa kanila kahit maliit lang yung populasyon, and so on. And that's why you are lobbying. Investigahan after the resignation. And until now, wala rin naman. So I think there's a Yeah. That's why you're lobbying, and yun po yung pinush nyo nung kayo vice chair during the budget deliberations. Na dapat may equation, ano? There should be an equation. We get that. So walang irregular. What's irregular po talaga, highly irregular, is what you were saying during our last press con, na meron po kayong kopya nung BICAM insertions nung 2025. And that's what we've been asking for po, na sana isa publiko nyo na rin po. And what's stopping you sa paglalabas po nito? several responses to that. I don't want to be quoted as saying that there's nothing irregular about this budget file, but rather I want to invite the DPWH to comment and let people also draw their own conclusions. But if you ask my personal opinion, the inequitable distribution of budgets disregarding population and the needs of the people is irregular, especially when you see that there are small districts that have many times more the budgets of big districts like mine in Batangas and others in the country. I think it's highly irregular that the DPWH cannot explain why there are some districts that have 5 to 10 times the budget per capita of other districts, and why there's a correlation na nagkakataon yung distrito na may malaking budget ay distrito na maraming mga kontraktor. That in itself, in my opinion, is highly irregular. But the more irregular thing is when more details on the proponents come out. And you rightly point out that there's still more that I have yet to share on the proponents of the projects. If I can kindly note, first, as you can see, I'm posting something new every day. So I'm also working through the holidays to try and bring as much out as fast as we can. But that so there will be still more posted. But the allocable budget in itself is also irregular because the DPWH has been publicly stating that the NEP are projects of the DPWH and not proposed by congressmen. We were told not to use the word allocable during congressional budget hearings. Yusek Cabral had introduced that term to the public, and Secretary Manny Bonoan introduced the term leadership fund to the public. And apart from them, and I think Yusek Bernardo also mentioned allocables in his testimonies, the incumbent officials of the DPWH and in our hearings in Congress were all told, we're all refraining from using the word allocable, and we're all denying that congressmen have a say in the budgets in their districts in the DPWH budget, and are also denying that projects are submitted to be inserted into the NEP. And in the second part of this press con, I'm going to share some proof that projects are inserted in the NEP. Projects are inserted in the NEP. What's irregular is that projects are inserted into the NEP and that this is being denied when it is widely documented. And you can just ask other members of Congress and even their staff. This is what we do while the NEP is being prepared. Yeah, I think that's proposals po ang tawag doon, No. not insertions, because Let me show you the proof later.
what's irregular is that they deny it. I will show it later. Anyway, sir, so how about the budget, the BICAM, yung hinihingi po namin? I will show something later in this. Sir, will that be the BICAM budget na po noong 2025? There's still a lot more to show po. But again, the link of the proponent to the contractor is what the ICI and the Ombudsman will do when they have the files, which the DPWH already gave to them. And that's where you see the more glaring irregularities. But in my opinion, the fact that the DPWH can't explain how 3.5 trillion pesos was allocated based on a formula they claim they don't understand is irregular. The people deserve to know how that 3.5 trillion pesos was allocated. By the way, I still haven't also touched on how the 214 billion pesos of unprogrammed appropriations was allocated to DPWH projects. Because those projects are supposedly priority projects, and I think you will see when we also get to that, which we don't have time for today, that even the selection of the so-called priority projects for the 214 billion pesos of unprogrammed appropriations is also irregular. So please don't interpret what I'm saying as that there's nothing irregular. I'm just inviting others to comment first. But in my opinion, the whole budget allocation of DPWH is irregular, especially because the new DPWH secretary says that he does not understand Yusek Cabral's system of allocables, and yet this is still the basis for the 2026 budget. Marian, pwedeng sisingit lang po. Okay lang kasi yung power of the purse, ayoko nang pang ko na bahala. Sir, tanong ko lang, kasi ang dami na ring discussions eh. First, do you mean to say na yung budget data na nirelease nyo po is not enough to merit a case? Not necessarily not irregular, but not enough to merit a case? Yun po ba yun? First of all, para malinaw, but I think you understand naman, I have not yet uploaded everything. So, I'm uploading something more every day. When you see the proponent of a project, that is the basis for a closer legal study. But, by the way, I'm not the ombudsman. I'm a legislator, and in aid of legislation, I just want the data published so that people can ask the question, why does a Batangueño have 1/5 the budget per capita as someone in another province? So as a member of the Appropriations Committee, as a representative of my district, that to me is irregular. But the legal side of things, the ICI and the Ombudsman told me, I am citing them here, that the list of proponents on the projects in the NEP will be very useful for their investigations, because there are 421, they said, ghost projects, and they don't even know who are the proponents of those ghost projects. That's why I'm sorry, but it's a big decision to publish the list of proponents of projects, because this might help the ICI and Ombudsman build cases against some of my colleagues here in the House. Sir, clarify ko na lang din. Yung allocables ba per se, illegal ba siya or irregular ba siya? Or is it more... Yung irregular, dalawa. Una, hindi maipaliwanag bakit ang ilan napakalaki at ang ilan napakaliit. And then may mga observations po, tulad ng kung saan yung mga distrito na malaki, nagkataon maraming kontraktor. So yun sa akin yung irregular. Pangalawa, the fact na dinideny na may allocable. Sinasabi ng ating bagong DPWH Secretary, kung I don't blame kasi mahirap talaga na ma-discuss to dahil ang daming mga nakikinabang na sila din ang nag-approve ng budget. Sinabi niya, hindi niya alam ano yung allocable na ito. Pero ito nga yung basehan ng ating 2026 budget pa. Yung irregular sa akin din, yung dinideny nila na may ganitong sistema. At na ayaw man lang
publiko ang datos na ito. Kaya nung nakuha ko ito noong Setyembre, hinihintay ko ang DPWH magsa publiko ito. At nung hindi nila isinapubliko, para sa mga nagtatanong bakit ngayon ko lang ito ginagawa, ibinigay ko yung meron ako sa PCIJ. Ako yung source sa ilang mga ginamit nila sa kanilang file kahit na hindi sa akin ma-cite nung Nobyembre. Tapos, ngayon, sarili kong Facebook page din ang nag-upload. So, to summarize, dalawang bagay ang irregular. Yung hindi maipaliwanag bakit ang ilan malaki, ang ilan maliit ang budget na walang correlation sa population or land area or other reasonable metrics, at the fact na dinedeny may ganitong sistema at itinatago ang datos sa publiko. But yung mas irregular, pag makikita natin ang mga line-by-line details on sino ang proponent at ang connection ng bawat isa sa contractor. Nauna nang sinabi ni Yuse Claire Castro na responsibilidad ng kongresista na patunayan ang pagiging tunay ng kanyang inilabas na dokumento, at hanggat wala umano itong opisyal na authentication mula sa DPWH, mananatili itong walang probative value at may tuturing itong chismis. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.